Ang tunay na bayani ay gumagawa ng tama kapag walang nakatingin. Gumagawa ng di sikat na bagay dahil ito ang kanyang pinapaniwalaan. Sila'y gaya din ng daisy sa kumpol ng mga rosas na hindi napapansin sa halamanan, gayong napakayumi ng kulay nito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsanang namayagpag sa napakaraming larangan na kanyang kinabilangan. Nang ibabaw sa lahat, nag-alay ng talento para sa bayan at tinaglay ang titulo sa napakaraming pinaka. Ngunit paanong nangyaring maliban sa init ng ulo ng mga motorista at napakahabang trapiko sa araw-araw, ay bibihira na lang ang nakakaalala sa kanyang kasaysayan. Ang kwento ng mga pakikipagsapalaran, tagumpay at pamamayagpag ni Epipanyo de los Santos o yung tinaguriang Don Panyong, ang pinakamagaling na historiador na lumabas sa kasaysayan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Epipanyo Cristobal de los Santos sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat bilang si Don Panyong. Siya ay isinilang noong 7 ng Abril taong 1871. Siya ay ipinanganak na sa Malabon sa Maynila. Ngunit ang kanyang lipi mula sa kanyang tatay na hasyendero na si Don Escolastico de los Santos ay tubong Nueva Ecija. Si Don Panyong ay nagmula sa napakayamang angkan at meron silang ancestral house na kung saan dahil sa sobrang laki nito ay nagagawa nilang magbisikleta sa salas noong kanilang kabataan. Pero sa kabila ng mga karanyang ito ay sinong makapagsasabing aangkinin din niya ang pinakamaraming titulo sa ating kasaysayan. Mula sa pagiging magaling na manunulat ng kasaysayan at maliban sa sobrang katanyagan ni Dr. Jose Rizal, si Don Panyong ay maihahalin tulad din sa kanya dahil siya ay isa ring mamamahayag at lingkod sibil, kritiko ng sining at panitikan. Siya ay isa ring hukom, taga-usig, antiquarian, archivist, scholar, pintor, makata, musikero, musikologo, pilosopo, bibliograpo, editor, publisher, paleographer, etnograpo, mananaliksik, makabayan, bayani at kung ano-ano pa. Siya ay nag-aral sa Ateneo Municipal de Manila at nagtapos bilang summa cum laude sa kursong Bachelor of Arts. Ginugugol niya ang kanyang oras sa araw-araw sa pagpipinta, ngunit ang musika ang talagang kanyang pinakahihiligan kung saan naging profesor pa siya dito. Isang magandang katibayan nito sa pagpapalit ng ika-19 at ika-20 siglo ay tatatlo lamang sa Pilipinas ang nabansagang pinakamagagaling sa paglalaro ng gitara. At sila nga ay walang iba kundi sina Epipanyo de los Santos, si Guillermo Tolentino at si General Antonio Luna. Sa katunayan, ang eskultor na si Guillermo Tolentino ay nililok pa ang wangis ni Don Panyong habang naglalaro ito ng gitara. Maliban dito, meron pang isang kakatuwang kwento na si Don Panyong at ang kaibigan niyang si Clemente Jose Zulueta ay nagkaroon ng mapait na paghaharap sa opisina ng La Independencia, isang pahayagan na kanilang pinapatakbo laban sa mga Kastila. Ninais ni General Antonio Luna na patahimikin ang dalawang ginoo at inalok niya ang kanyang gitara sa kung sino man ang mananalo sa argumento. Nanalo si Don Panyong kaya't natanggap nga niya ang gitara ng general. Para kay Don Panyong, ang musika ay kaligayahan ng kanyang kaluluwa. Ito ang siyang nagpapakalma sa lantang espiritu. Taong 1899 nang una niyang mapangasawa si Doña Ursula Paez ng Malabon at nagkaroon sila nito ng 4 na anak na kung saan ang isa ay naging historian din, biographer at kolektor, kagaya niya. At ang iba naman ay nakuha ang hilig niya sa musika dahil ang iba pa sa kanyang mga anak ay naging pianist para sa mga silent film na siyang usong-uso noong mga panahon na yun, at ang isa naman ay makata at manunulat sa mga magazines at pahayagan ng kanyang kapanahunan. Pagkalipas ng 9 na taon, siya ay nabalo sa kanyang unang asawa. Si Don Panyong ay 37 anyos na noong mga panahon na yun noong taong 1908 nang maging kabiyak naman niya ang 16 anyos na pianist din na si Margarita Torralba ng Malolos bilang kanyang ikalawang asawa naman. Silang dalawa ay nagkaroon ng 8 anak
kung saan naman ang isa sa mga ito ay naging aeronautics engineer sa Pentagon sa kanyang kapanahunan. Bilang isang batang manunulat ay minsan na niyang tinalo sina Dr. Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina at iba pa. Ito ay nang si Don Panyong ay mahirang bilang kauna-unahang Pilipinong naging miyembro ng Spanish Royal Academy of Language, ng Spanish Royal Academy of Literature at Spanish Royal Academy of History of Madrid. Isinalin din ni Don Panyong ang Florante at Laura sa wikang Espanyol. Bagamat naglilingkod sa pamahalaang Kastila, ay hindi naman matatawaran ang kanyang kontribusyon para sa rebolusyon dahil si Don Panyong ay isa rin sa nagtatag ng La Independencia kasama sina General Luna, kung saan tinitira nila ang mga katiwalian ng pamahalaang Kastila sa ilalim ng kanyang pen name na G. Solon. Naging bahagi din siya ng pagkakatatag ng iba pang pahayagang makabayan gaya na lang ng La Patria, El Renacimiento, La Democracia at iba pang mga kahalintulad nito na ang layunin ay isiwalat ang mga kabulukan ng mga mapang-aliping dayuhan. Naging membro siya ng samahan ng mga mananagalog na kinabibilangan din ng mga pinakabantog ng mga manunulat na gaya na lang ni Lope K. Santos, Rosa Sibilia, Jaime de Vera para pangalanan ang iilan. Si Don Panyong ay isa ring polyglot o yung taong bihasa sa maraming lengguwahe dahil fluent siya sa mga wikang Spanish, sa English, sa French, sa German, sa Italian, Tinggian at Ibalaw. Siya ang nabansagang pinakamagaling na manunulat sa tinagurian namang Golden Age of Phil-Hispanic Literature na nakapag-akda ng napakaraming mga aklat at babasahin. Si Don Panyong ay napakagaling din sa larangan ng pananaliksik dahil nakapagbigay siya ng napakaraming kontribusyon sa pag-aaral ng Pilipinas sa anthropology, ethnology, archaeology, logistics, linguistics at demographics na siyang naging basihan sa napakahabang kasaysayan ng Pilipinas bago pa man ang panahon ng mga mananakop. Kaya't dahil dito, si Don Panyong ay kinilala din bilang siyang pinakamagaling na manunulat ng kasaysayan na lumabas sa ating bansa. Siya ay itinuturing na isa sa pinakamagagaling na Pilipinong manunulat at isang henyo sa panitikan. Pumasok din si Don Panyong sa politika at nagsilbi bilang miyembro ng Malolos Congress noong 1898 mula sa Nueva Ecija at kalaunan ay gobernador sa nasabing probinsya. Bilang isang abogado, siya ay pinangalanan bilang district attorney ng San Isidro sa Nueva Ecija pa rin. Pagkatapos ay naging piskal sa mga lalawigan ng Bulacan at Bataan. Taong 1918 nang siya ay ma-appoint ni Governor General Francis Borton Harrison bilang Assistant Technical Director of the Philippine Census. Nilibot din ni Don Panyong ang napakaraming lugar sa Europa, sa Asya at sa Amerika upang hanapin at kolektahin ang mga dokumentong nauugnay sa Pilipinas, mga lathalain at mga obrang maestra mula sa mga Pilipinong may akda na nagkalat sa buong mundo. Sa larangan pa lang ng liturhiya ay nakakalap na siya ng higit 200 mga paintings at lilok na obrang maestra ni Juan Luna, ni Felix Resurrection Hidalgo, Fabian de la Rosa at iba pa. At sa pangkalahatan, ang mga koleksyon ni Don Panyong ay umabot sa 20,000 sets na mga gawa mula sa mga bayaning Pilipino na mga dokumento, mga aklat, mga pinta at iba pang may kinalaman sa Pilipinas. Ano pat siya nga ang naging direktor ng Philippine Library and Museum noong taong 1925. Naging presidente din siya ng Philippine Library Association. Ika-18 ng Abril taong 1928, 11 araw pagkatapos ng kanyang ika-57 kaarawan nang si Don Panyong ay pumanaw sa pamamagitan ng stroke. At ang Pilipinas ay nagkaroon ng funeral estate kung saan mula sa mga local at foreign scholars ay kinilala nila si Don Panyong bilang great among the great Filipino scholars. Samantalang pagkalipas ng ilang taon, ang lehislatura ng Pilipinas ay nakipagnegosasyon sa balo at naiwan ni Don Panyong upang bayaran ang kanyang mga koleksyon at library. Ang gobyerno ng Pilipinas ay binayaran lamang ang dapat ay walang katumbas na salaping mga koleksyon ng tumataginting na 19,250 piso na katumbas na halaga nung mga panahon na yun. At ang masakla pa dito, ang karamihan sa napakalawak niyang koleksyon na ito na nakadisplay sa kanilang ancestral house sa Nueva Ecija
ay naglaho ng parang bula matapos nitong maabo ng sunugin ng mga hukbalahap noong taong 1948. Taong 1959 naman, sa bisa ng Republic Act No. 2140 nang pinagtibay ng batas ang pagpapalit ng pangalan ng dating Highway 54 patungong Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Ito ay isang 54 na kilometrong kahabaan at pinakabising kalsada na bumabagtas mula Caloocan hanggang sa Parañaque. Ang EDSA rin ang pinagmumulan ng napakaraming istorya sa lansangan ng Kamaynilaan, kaya't walang hindi nakakakilala o nakakaalala kay Epifanio de los Santos, hindi nga lang sa pagiging bayani ng lahi. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!